Ano ang dynamics kay Omar sa inyong dalawa nung kayo na lamang? Meron bang boss, meron bang pag medyo may diferensya, may taga-ayos? Paano nabago yung inyong relasyon? For me, Tito Boy, si Rojo, mas nag-step up siya. Role model ko na siya, pero parang siya yung tumayong, parang naging airpods ko kasi pagbibigyan ng mga advices and pag-alaga talaga. Kahit si Kuya Omar, alam niya, si Kuya RJ yung gitna, pero siya yung may tumatawag sa amin. May gano'n, no? Yes, na kinakamusta kami, na okay lang ba kayo, gano'n. So, siyempre, mayaman. Hindi ba na talaga pag mayaman, Tito Boy? Siguro po, Tito Boy, kasi sa amin magkakapatid, ako talaga yung pinaka-emotional. And yung nawala si Mama, madaming makikiramay sa inyo, pero yung pain na yun, kaya lang talagang tatlong magkakapatid yung mag-handle. So, ako yung laging nag-check up sa kanila. Kasi Raver yan, ano lang yan emotional din yun, pero minsan hindi niya pinapakita, at saka yung kuya ko. So from time to time, talagang kinakausap ko sila palagi. Nag-uusap kami magkakapatid. I know one of your friends, hindi raw kayo nag-aaway-away. Hindi talaga dito. Oo. Hindi raw kayo nag-aaway-away. For some reason, pag tinitingnan kayo magkapatid, pati si Kuya Omar nyo, napaka-peaceful. Ganito ba talaga yon? Siguro, Tito Boy, thankful kami sa mama at papa namin na napalaki kami ng maayos. Alam ko, proud sila in heaven sa amin dahil yun yung mapagmamalaki namin na mahal namin yung bawat isa at aalagaan po namin ng bawat isa. Buti nga po, hindi kami nag-aaway ni Raver kasi ako yung kuya niya pero mas matangkad sa akin si Raver. Hindi ganito. Pero napakaganda ng pasok ng 2024 because January 15, your teleserye, this is Jim A. Afternoon Prime, Ards? Telebabad. Telebabad. Congratulations. Yes. Asawa ng asawa ko. Nakaka-proud, di ba, Rojon? Yes po, sobra. What is it about? Sa maikling kwento lamang. Yes, Tito Boy, title pa lang. Oo, di ba? Ang dami na nangyari. So, napakaganda ng storya, Tito Boy. Hindi siya yung typical na tinatawag nga nilang agawan serye. Ang daming nangyari. Halos lahat ng scenes, big scenes. Ma-action din to, Tito Boy. Napalaban din ako sa action dito na ang daming nangyari. Drama, family, action, and syempre, first time ko po makakasama si Miss Jasmine Curtis. And, excited ako doon. Yes, kasama natin si Jasmine Curtis. And of course, syempre, yes, Lizelle. Joem. Yes, Joem. Para akong kasama talaga sa cast. Martin Del Rosario. Martin Del Rosario. And, of course, directed by Direk Luis Gillian. Alam mo, Raver, that excites me. To watch this. Of course, lahat kayo magagaling. Pero this is directed po by Luis Gillian. Yes. Hindi ko alam mo anong magaganap dito. Asawa ng asawa. Do you know that the original line? Correct me if I'm wrong, RD. Bam is here. Luis made famous that line in, I think, a Danny Jalzita film. Sino ito? Pwedeng makausap ang asawa ng asawa ko, ng asawa ng bayan. Yes, I think si Direk Luis ang merong role na nagsabi ng linyang yon. Tama? Yes, Tito Boy. And sobrang thankful kami kay Direk Luis. And dalawang magaling na directors actually, Direk Gina Alar, nandito rin po. Because Gina is also part of the cast. Yes, yes. Who plays the mother of Jasmine. So na ayaw sa'yo, Jordan. Yes, so yung ano talaga yung guidance, Tito Boy, dun sa show. Sabi ko nga nung nakatrabaho ko si Direk Luis, akala ko ang dami ko nang alam sa pag-artista. Pero mas na-unlock pa niya yung ibang kakayahan ko bilang an actor. So, very thankful po talaga kay Direk Luis. I like that realization na akala mo ang galing mo na sumayaw, kumanta, or hindi totoo yan, umarte. Tapos you meet someone and you realize na ang dami ko pa palang matututunan. Yes. And Gina is part of the cast, di ba? Yes, po. So, I mean, makasama lamang ang lahat ng ito. Joem Bascon here, who plays a very important role. Kasi binasa ko yung synopsis ng serye, napakaganda talaga. Kaya congratulations, sinisimulan mo ang 2024 ng isang napakagandang project. Yes, thank you, Tito Boy. Pero